Tay, magbigay ka naman ng halimbawa. Anak, tignan nyo yung GDP per capita natin in current dollars. Ng 1970, ang Thailand ay 197.1, ang Vietnam dahil gera doon 67, ang Philippines ay 200.9. Ng 1980, ang Thailand ay 708, ang Pilipinas ay 767. Never mind Vietnam, they were still at war, it was 46. 1990, 1,559.1 ang Thailand, 803 na lang ang Pilipinas, dumoble na. Mula sa pantay lang ng 1970, in 20 years, doble na. In the year 2000, tumaas din tayo from 800 to 1,050.8, pero tumaas din ang Thailand ng 2006. 2010, 4,973, tayo 2,162. Hindi ko na isa-isahin yung mga bansa, pero tignan nyo po. Sa ngayon, Thailand, 8,056. Pang-87 sa mundo. Pilipinas, 4,170, pang-119 sa mundo. Vietnam, 5,066, pang-101, pang-111 sa bansa. Pero tignan nyo po, 1970, 67, 1980, 46, 1990, 98, hanggang 1990, $100 lang ang per capita nila. 2,404. 2010, it was 1,600. Pero ngayon po, nasa 5,000 na. Malaysia, 13,000. Singapore, 98,000. South Korea, 36,000. Japan, 35,000. Tay, ano ba ang estado talaga ng ating bansa? What is the state of our nation? Ang estado, anak, ng ating bansa, ang ating bansa ngayon ay dumadaan sa kahirapan. Mahirap, anak. Mahirap. Mahirap, ngunit malaki ang potensyal. Mahirap, ngunit may dahan-dahan na pagbabago. Mahirap, ngunit malaki ang potensyal. May mga pagbabago, ngunit puno ng pagsusubok. Puno ng pagsusubok at ng peligro. Hirap ang mga namamasadang tricycle at jeep, mga riders. Hirap sa taas ng presyo ng diesel at kuryente. Hirap ang ating mga magsasaka. Mga anak ng magsasaka, ayaw na po nila maging magsasaka o farmers. Hirap po ang mga estudyante, marami rin pong tumitigil sa pag-aaral. Hirap po ang ating mga OFWs kasi tumaas man ang presyo ng dolyar, labis din tumataas ang presyo ng bilihin at ng kuryente sa ating bansa. Tay, malaki din ba ang potensyal ng ating bansa? Malaki ba ang potensyal ng Pilipino at Pilipinas? Nako anak, siguro sa buong mundo baka Pilipinas ang pinakamaganda potensyal. Bakit po? Mayaman at maganda ang ating bansa. Pag-usapan natin pinakamataas na bundok. Pag-usapan natin ang pinaka-humble na plains. Pag-usapan po natin ang dagat, ang ilog. Pag-usapan natin ang kahit anong mineral, ginto, pilak, nickel. Pag-usapan natin langis, natural oil. Meron po tayo. Pag-usapan naman natin ang Pilipino. Sabi nung iba, natural resources natin ang number one blessing ng Panginoon sa atin. Hindi po. Ang Pilipino ang number one blessing sa Pilipinas. Napaka-adaptable ng Pilipino. Dalin mo sa Middle East, dalin mo sa Ukraine, sa Europe, Southeast Asia, Africa. Tinitingala. Gawin mong nani o yaya, nagiging pangalawang nanay. Gawin mong aid sa dentistry, mas gusto pa siya kaso dun sa kanyang dentist. Yung mga nurse natin, lalong hinahanap kaso sa mga doktor. Yan ay sa Japan man, yan ay sa London or sa Amerika. Napakalaki ng potensyal ng mga Pilipino at napakagaling natin sumunod sa batas basta't tayo'y nasa abroad. Tay, ano po yung peligro? Anak,
ang number one na tinuturo parati sa amin ay ang edukasyon ay ang great equalizer. Yung aking ang ama ang sabi sa akin, anak, lahat ng iiwan ko sa inyo, pwedeng mawala, pwedeng mawaldas, pwedeng nakawin, pero ang edukasyon na nakamtam mo, walang pwedeng magnakaw sa iyo yan. Pero bakit ko sinasabi may peligro? Unang-una po, yung sa problema ng pagkabansot or yung pong sinasabing stunting. Sinasabi na hanggang 25% or 1/4 po ng Pilipino ay nasa endangered ng stunting. Naging bisita po ng Pilipinas ang Pangulo ng Singapore at naging privilege po ng Taguig na maging bisita dahil may proyekto po sa ospital ang kanilang isang foundation, ang Temasek, at napakaganda ng mga teknolohiya. Pero nagulat po kami sa speech ng Pangulo ng Singapore. Sabi niya, kasi ito'y isang finance person, magaling sa negosyo, magaling sa finance. Sabi niya, sa lahat ng nakita niya sa gobyerno, ang pinakamalaking return sa tao ng isang bansa ay yung first 1,000 days. Yung simula sa mabuntis hanggang 1,000 days nung bata, sapagkat pag siya'y nabansot at apektado ang kanyang mental and physical growth, apektado din po ang kanyang emotional growth, apektado ang kanyang health. So kahit anong scholarship, kahit anong gold card ng PhilHealth na ibigay mo sa bata na nabansot na, ay hindi mo na maibabalik. Hindi mo na yung stunting ay pwedeng maging irreversible. So yun po ang number one. Kailangan natin pagtulong-tulungan yung peligro sa ating bansa yan. Can you imagine 1 out of 4 Filipinos who could be the best pilot, the best accountant, the best lawyer, who could be someone who discovers the cure for cancer, who could be the next Hollywood star, who could be the next tennis star after Alex, the next Carlos Yulo. Hindi niya makakamtan ang kanyang pangarap at kanyang potensyal. Bakit po? Dahil hindi kaya ng magulang niya, pero ang gobyerno bilang pangalawang magulang ay may ibang priorities. Siguro naman, Mr. President, dear colleagues, we will all agree. Stunting has to be a priority. We keep doing the same thing and expecting different results. Mali po yun.